Ang ating topic para sa mga security guards ngayong umaga ay kung paano po wawalang bahala ang mga paninira na naririnig nila sa kanilang likuran, dito lang sa F. Santos Dagdag Kaalaman, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay, pindot na. Para palagi kayong updated sa mga susunod ko na topic. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bilang mga security guards, kayo ang mga tagapangalaga ng kaayusan at kaligtasan. Ngunit ang inyong tungkulin ay hindi lamang sa pisikal na seguridad, kundi pati na rin sa inyong sariling kapakanan at kapayapaan ng inyong isipan. Madalas, tayo ay nahaharap sa mga taong nagsasabi ng masasakit na salita, nagpaparinig, o naninira sa ating likuran. Ang mga ito ay kadalasang bunga ng inggit, galit, o kawalan ng pag-unawa. Tandaan natin ang kasabihan, ang mga matatalinong tao ay hindi pinapansin ang mga aso na kumakahol sa kanilang likuran, nagpapatuloy lang sila sa kanilang paglalakad. Ang pagtugon sa mga paninira ay parang pagbibigay ng pansin sa mga aso na iyon. Iyon ay pag-aaksaya lamang ng inyong oras at enerhiya. Mas mabuting gamitin natin ang ating lakas sa pagtupad sa ating tungkulin at sa pag-aalaga sa ating sarili. Paano natin iwawalang bahala ang mga masasakit na salita? Huwag silang pansinin. Ang pagwawalang bahala ay ang pinakamabisang paraan upang mapahinto ang mga taong naninira. Kapag hindi nila nakukuha ang reaksyon na inaasahan nila, malamang natitigil sila. Ito ang pansin sa inyong trabaho. Ang pagiging abala sa inyong tungkulin ay makakatulong upang makalimutan ninyo ang mga masasakit na salita. Magkaroon ng positibong pananaw. Tandaan ninyo ang inyong mga tagumpay at ang mga mabubuting bagay na nagagawa ninyo. Ang positibong pananaw ay makakatulong upang mapaglabanan ninyo ang negatibong enerhiya. Maging mabuting tao. Ang pagiging mabuti ay ang pinakamahusay na pagganti sa mga taong naninira. Ipakita ninyo sa kanila na hindi kayo apektado ng kanilang mga salita. Humingi ng tulong kung kinakailangan. Kung ang paninira ay nagiging labis na nakaka-stress, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa inyong supervisor o sa iba pang mga taong mapagkakatiwalaan ninyo. Tandaan, ang inyong kapayapaan ng isip ay mahalaga. Huwag hayaang ang mga masasakit na salita ay makaapekto sa inyong trabaho at sa inyong buhay. Ito ang inyong pansin sa inyong mga tungkulin at sa pagiging mabuting tao. Ang pagiging maayos ang inyong panloob na kapayapaan ay magbibigay sa inyo ng lakas upang harapin ang anumang hamon. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay may natutunan ka.